Ayan. Dahil po Senior Sunday ngayon, ang pag-uusapan po natin ay may kinalaman sa pagtanda. Ayan. Lahat po tayo ay tumatanda dito sa edad. Pero aminin man po natin o hindi, tumatanda din tayo sa pananampalataya. Totoo po ba? Sino po rito ang mahigit 10 taon na sa Panginoon? 10 taon pataas sa Panginoon. 20 taon pataas. Ayan. So, tumatanda tayo. Kaya ang pag-uusapan po natin, yung isa sa mga nagiging problema ng tumatandang Kristiyano. Ayan. Meron pong isang magre-retire na ball player. Hindi po binanggit nung nabasa ko kung anong game ng ball siya player. Pero tumanda na po siya doon. At bago po siya umabot ng pagtanda, naisipan niya nang mag-retire. Sabi niya, mag-retire na ako sa ball game na ito. Pero at the same time po, siya po ay isang mananampalataya. Mag-retire na din daw siya sa church. Nagbigay po siya ng mga dahilan kung bakit mag-retire siya sa paglalaro at sa church. Iisa lang daw po, pareho lang daw po yung dahilan niya. Una, sabi niya, kapag kasi pumupunta ako sa game, lagi na lang naniningil ng bayad. Ganon din sa church. Lagi kong narinig yung tithes, pledging, offering. Pangalawa, kaya ako magre-retire na kasi marami mga fans sa game, hindi na ako kilala. Wala nang pakialam sa akin. Ang pinapakialaman na lang nila yung mga bagong mga player. Sa church, ganun din. Hindi na ako pinapansin ng ibang mga members. Aray. Sabi niya, mag-retire ako sa game kasi hindi na ako binibisita ng coach ko. Palibasa, tumatanda na ako, binibisita niya na lang mga bagong players. Sa church, ganun din. Hindi na ako binibisita ng pastor namin tsaka ng mga leaders ko. Next, sabi niya, yung referee namin, lagi kami pinapatawag. Ayoko nga. Sa church, puro patawag din ang meeting. Sabi niya, sa game, lagi na kami may overtime, mag-practice. Sa church, lagi ring overtime, ginagabi sa mga activities. Sa game, palagi nagpapatugtog ng mga bagong kanta, hindi ko na alam, puro makabago. Sa church, ganun din. Hindi ko na ma-recall yung mga kanta. Sabi niya ganun, sabi niya, sa game, kapag naglalaro ako sa game, lalagyan niyo na lang ang buhay ko. Wala na akong ibang buhay. Sa church, ganun din. Puro church na lang, wala nang ibang buhay. Sabi niya, nagsawa na ako sa kalalaro kasi simula ng bata, dinadala na ako ng mga magulang ko doon. Sa church, ganun din. Umay na ako. Simula ng bata, laki akong church. Sabi niya, total, sa game, mas marunong na ako sa coach namin. Mas eksperyensado na ako sa mga bata naming coach. Sa church, ganun din. Mas marunong na ako sa mga leader ko. Bata ng pastor namin, mas marunong na ako sa kanya. Tapos sabi niya, sa game, magiging ano na lang ako, member na lang ako ng fans club. Sa church, pwede namang maging attender na lang paminsan-minsan. At ito ang pinakamasakit na dahilan niya. Sabi niya, simula ngayon pag ako nagkaanak, hindi ko dadalhin sa ball games ang mga anak ko. Hahayaan ko silang mamili ng gusto nilang team, ng gusto nilang game. Sa church, ganun din. Hindi ko dadalhin ng mga anak ko sa church. May sarili na silang pagpapasya. Hayaan ko na sila. Sounds familiar po ba yung mga dahilan? Ayan. Pag-uusapan po natin, sa ating pagtanda ng Kristiyano, aminin man po natin sa hindi, minsan nagiging relihiyon na lang yung relasyon natin sa Panginoon. Bakit? Yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Tumayo po tayong lahat at tayo po, i-offer po natin yung mensahe sa Panginoon. Dear Lord, hindi ko alam kung bakit ito po yung binigay mo sa aming mensahe kasi hindi ko naman po alam ang background ng bawat isa. Pero hayaan mo, O Diyos, na ang mensahe mo ay talagang mangusap sa puso po namin. Patuloy po na linawin mo ang aming mga puso at isip, maging focus kami sa iyong salita, amin po itong namnamin. Nawa, O Diyos, mahayag ka, ikaw ang maitaas, ikaw ang maparangalan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Pag sinabi po ba nating relihiyon, ano po yung pagkakaintindi natin? Hindi ko po alam kung sino sa inyo yung mga may dating relihiyon bago na born again. Sino po yung dating may relihiyon bago siya na born again?
O, so marami-rami naman po. Ayan, makaka-relate kayo sa akin. Ako po, laki po akong ng isang sikat na reliyon, no? Pinakaunang reliyon sa Pilipinas. Hindi ko na po babanggitin. Alam niyo na po yun. Laki po ako doon. At ito po yung mga obserbasyon ko sa relihiyon na dati kong pinanggalingan. At gusto ko po siyang i-relate sa ating relasyon sa Panginoon. Ayan. Kapag relihiyon po, usually bounded tayo sa tradisyon. Amen? Laking simbahan tayo, kaya sa ayaw at sa gusto natin, kukurutin tayo ng ating mga magulang para lang magsimba. Tama ba? Tradisyon yan, ano? Parang nakalikah na dapat maging bahagi ng schedule natin yung pagsisimba. Anong kinalaman niya? Pagdating natin sa relasyon natin sa Panginoon, parang ganun din. Parang ang ating pagsisimba ay nagiging ritual na lang o routine na lang. Kailangan lalo na kapag as anak ako, ito lagi sinasabi ng mga anak ko, no, nung maliliit pa sila, ano ba yan? Anak kasi ako ng pastor, kaya kailangan nasa church ako. Diba? O aray, diba? Nung maliliit pa sila, sinasabi nila sa akin yan, kasi sa ayaw at sa gusto nila, hihilahin ko talaga sila sa church pag Sunday, hindi pwedeng umabsent lahat ng activities. Laging ganun, baby pa sila, dala ko na sila sa church, hanggang sa binata sila, nagdalaga sila, at lagi din ang nirereklamo nila sa akin noon, ano ba yan, ma? Nakakainis naman kasi anak kami ng pastor. Parang nagkakaroon tayo ng gano'n, ano? Parang sa atin ang pagsisimba, nagiging ritual o routine na lang. Sa ating relihiyon, meron naman tayong mga pansariling kasiyahan. Kasi po nung bata pa po ako, pinakapaborito kong araw-linggo. Kasi nung maliit pa po ako, nung yung father ko ay umuwi pa sa amin. Kasi nung maliliit pa po kami, umuwi po yung tatay ko sa amin. Siguro mga twice a year, thrice a year, ganyan. Pero ang isa sa paborito ko pong araw-linggo, kasi may routine kami na kapag galing ng simbahan, mamamasyal yung pamilya. Tapos parang may tradisyon yata ang mga Pilipino na kapag nagsisimba, kailangan best dressed. Diba? Pabonggahan ng damit, bibili ng bagong damit. Hanggang sa, nung nagdadalaga na po ako, nakikita ko yung mga kasabayan kong mga kabataan na naging paborito nilang kitaan ang simbahan. O kita tayo sa simbahan na nagiging ano na nila, parang dating place, meeting place. Tapos pag simbang gabi, ang excited ako sa simbang gabi kasi may puto bumbong. Ewan ko kung na-experience niya ang puto bumbong na yan. Pagkagaling ng simbang gabi, di ba? So sa relihiyon, may pansariling kasiyahan. Sa ating relasyon sa Panginoon, may pansariling kasiyahan din naman. Aminin natin, lalo ng mga kabataan, mga nanay, di ba? Excited tayo sa church pumunta kasi meron tayong mga kabanding, di ba? Parang minsan nga mas excited pa tayo yung sa care plug kaysa sa worship service. Inaabangan natin yung mga banding-banding, ginagabi tayo sa church, mga nanay, enjoy na enjoy magkwentuhan, mag-fellowship. Purahin ninyo, ano ang pinakamataas na attendance ng church sa bawat taon? 2. Una, anniversary. Pangalawa, Christmas fellowship. Bakit? Hindi lang may pagkain, hindi lang may mga regalo token, kundi kasi kasiyahan ng mga programa. Na minsan, yung relationship natin kay Lord, sumisentro na lang siya sa activity-centered na hindi na nagiging worship-centered. Kaya may pansarili siyang kasiyahan. Dati sa ating relihiyon, hindi priority ang magsimba. Yung bang naalala ko nung bata pa ako hanggang nagdalaga, pag nagsisimba ako sa Maynila, merong malaking church doon na napakalaking niya, na pag nakatayo ako, come and go ang tao. Pasok, labas, pasok. Kasi noong panahon na yon, okay lang kahit malate kang magsimba, okay lang kahit na maaga kang aalis, kasi wala sa yung makakapuna. Sa dami ng mga tao, hindi ka na mapupuna, no? Kung aalis ka, papasok ka, o hindi. Sa church natin, yung relationship natin kay Lord, kung minsan, hindi na rin priority ang magsamba. Yung bang, okay lang kapag mag-overtime ako pag Sunday. No? Kahit pwede namang mag-excuse na hindi mag-overtime. Okay lang mag-overtime ng Sunday. Alam naman ni Lord na kailangan ko ng pera. Okay lang na mag-outing ang pamilya pag Sunday. Okay lang na maglamyerda pag Sunday. Total, once in a while lang naman yon. Okay lang naman na umattend ng late.
sa pagsamba. Okay din lang naman na hindi na umattend ng mga activities. So, kung iisipin ninyo, ano ang kaibahan niya sa dati nating relihiyon? Dumating na tayo sa ganung punto na parang lagi nating iniisip na yung idea na naiintindihan naman ng Panginoon ang lahat ng mga bagay. Kahit wala ako pag Sunday, konting sipon, okay, hindi na ako a-attend. Baka mahawa pa sa akin ng iba. Konting aray, okay na, hindi ako umattend. Naiintindihan ng Panginoon. Dumating na ba kayo sa ganung stage na hindi na natin priority ang magsamba? So anong kaibahan natin sa dati nating relihiyon? Sa dati po nating relihiyon, ito ang medyo naging tradisyon ng ang mga Pilipino kilala sa pagiging tawag to most religious, no? Kasi tayo sa tawag sa Pilipinas, Christian nation eh. Kasi pag nagpe-pray nga ako sa Panginoon, ang isa sa pinagpapasalamat ko kay Lord, kapag ang pinag-uusapan na pinapag-pray ko na ay Pilipinas, lagi ang sabi ko, Lord, thank you, naging Pilipino ako. Pinanganak mo ako sa bansang Pilipinas. Kahit hindi siya malaki, kahit hindi siya kasing laki na ibang mga bansa, kahit napaka-corrupt niya, etc., etc., kasi at least lahat ng mga Pilipino sa Pilipinas, naniniwala sa Panginoong Jesus. Tama ba? Dinala sa atin ng kulturang yan, ng mga Espanyol, ang paniniwala sa Panginoong Jesus. Kasi kapag sa ibang bansa, hindi sa kanila ang Panginoong Jesus, hindi Diyos eh. Kaya in a way, mapalad tayo na napunta tayo sa Pilipinas. Kaya nga, ito yung naging attitude natin sa reliyon. Mema lang. May magawa lang ako bilang isang tao. Masabi lang nila na ako ay Pilipino, na ako ay nagsisimba every week. Pero ang nakakatakot, sa ating relasyon sa Panginoon, nagkakaroon din tayo ng ganitong idea. Mema din lang. Next slide please. Mema din lang. Bakit? Okay na yung maging Kristiyano ako. Ito, nararanasan na to ng mga tumatandang Kristiyano. Diba? Laking Sunday school ka, naging active ka sa young people, nagkakaroon kami lagi ng biruan. Abangan mo yan pagdating ng YA. Kung active pa rin yan. Biruan namin lagi yan sa family. Ni Pastor John, ni Jehan. Kasi para bang yung kultura ng Kristiyano, habang tumatanda siya sa Panginoon, nagiging mema na rin lang siya. Basta maging Kristiyano lang ako, a-attend lang ako pag linggo, kung a-attend o hindi, mema lang. May masabi lang sila sa akin, Kristiyano na ako. At lahat po tayo, biktima nito. Amen ba? Aminin man natin yan sa hindi. Ako, biktima rin ako dyan hanggang ngayon, na habang tumatagal tayo sa Panginoon, nagbabago. Bakit? Ito po kasi, basahin po natin yung Pahayag 2:4. Ito yung sabi sa atin ni Jesus, no? Basahin po natin ng lahat, sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3. Yan po ang pinaka-dahilan kung bakit tayo po, tumatandang Kristiyano, na yung ating relationship sa Panginoon, nagiging relihiyon na lang. Kasi nanlalamig na tayo kay Lord. Aminin man natin at sa hindi, pag tumatagal na tayo sa Panginoon, hindi pa ito masyadong nararanasan ngayon ng mga bagong Kristiyano, ng mga batang Kristiyano. Pero I tell you the truth, darating at darating kayo naman, lalamig talaga tayo sa Panginoon. Totoo yan. Yung iba sa atin dito, mga ice tubig na siguro. Alam niyo ice tubig? Ice tubig, no? O, pabili nga ng ice tubig sa tindahan, yung malapit na magyelo. Yung iba sa atin papunta na doon. Amen? Yung iba mga yelo na talaga. Diba? Kasi ito nga yung dahilan, no, nanlalamig na tayo sa Panginoon. Ito yung sabi ni Jesus, hindi nyo na ako mahal, gaya ng dati. Ayan. Sa tumatanda ka na, hindi mo na ako mahala. Ayan. So ngayon, ano po ang gagawin natin? Ano yung magiging aplikasyon po natin? Ito po yung ating pag-aaralan. Makikita po natin ito sa Pahayag chapter 2, verse 2 to 5. Unang-una po, magpatuloy lang po. Ayan. Basahin po natin yung verse 1 to 3. Nalalaman ko, may commercial pa.
Ayan. So magpatuloy lang po kasi ang tendency po ang nagiging pagkakamali po ng mga Kristiyano kapag nararamdaman nila na nanlalamig na sila, aalis na sila unti-unti. Kasi ito ang dahilan nila ginagawa nilang excuse. Naiintindihan naman ako ng Panginoon. At saka mas mabuti na yung honest ako sa sarili ko. Talagang wala na Pero hindi po natin alam na kahit na nanlalamig tayo sa Panginoon at parang nauumay na tayo sa ating Christian life, nakikita ni Lord yun. Di po ba nung bumisita ang Panginoong Yesus kay Martha at kay Mary, yung account, di ba? Ang unang-unang ginawa ni Martha, nagluto. Siyempre, special yung bisita niya, yung Panginoon, di ba? Nagluto siya, aligaga siya sa pagluluto. Si Mary, nakinig lang sa paa niya, sa kanyang kwento. Tapos, nagalit si Martha, di ba? Sabi niya, Panginoon, sabihan mo naman yung kapatid ko, tulungan naman ako sa kusina, sa pagluluto. Kasi siya nakaupo lang sa'yo. Hindi sinabi ng Panginoon na, Martha, hindi ko gusto yung ginagawa mo, umupo ka rin kagaya ni Mary. Hindi ganon. Ano ang sinabi niya lang? Maganda yung ginagawa mo. Although, mas gusto ko yung ginagawa ni Mary. So, kinomment ng Panginoon si Martha na okay naman yung ginagawa niya. So, sa ating pong pananampalataya sa Panginoon, lagi nating tatandaan, obedience is better than sacrifice pa din. Tinatamad akong mag-pray, pero dapat akong mag-pray. Tinatamad akong umattend ng church, pero pipilitin ko ang sarili kong umattend ng church. Pipilitin mo, parang sakripisyo na talaga sa'yo, na umattend ng church kasi hirap ka na. Kasi po mga kapamuso, the more na nasa church tayo, nasa piling ng Panginoon, yun yung pinaka-safest place. O hindi ka nga ng church, magre-relax ka, mag-unwind ako. Yan, ang mga unwinding, no? Palamig muna ako, papalakas. Yan ang madalas. Pastora, Ate Del, alis muna ako, magpapalakas muna ako. Mga ganyan, mag-unwind muna ako, magmumuni-muni muna ako. Ayan, no? Pero alam niyo po ba, sa kakapa-unwind niyo sa labas, kakapalakas niyo sa labas, mapapansin niyo mas lalo kayong napapalayo sa Panginoon. Bakit? Paano kayo tatatag kung wala ang Panginoon sa inyo? Basically, aasa lang kayo sa effort nyo, sa lakas nyo. Aasa kayo sa idudulot sa inyo ng sine, ng mga kaibigan, ng mall, ng pamamasyal, ng pamamahinga, ng aasa kayo lahat doon. Sabi ng John chapter 15, without me, you can do nothing. Pag wala ako sa'yo, wala kang magagawa. Magpakasaya ka, magpasyal ka, mag-rewind ka na mag-rewind, mag-unwind ka na mag-unwind. Pansamantala lang yan. At totoo po yan. Ako po, alam nyo ba, ako po ay simula nung namatay si Pastor Joe, sana wag lang ako maiyakan ito po personal kong experience. Nung namatay po si Pastor Joe, namatay na rin ang buhay sa akin ng mga panahon na yon, no? So lahat ng ginawa kong paglilibang ginawa ko na talaga. Andyan yung lagi akong lumalabas, nagmo-mall mag-isa, window shopping, may time pa nga na nanood ako mag-isa ng sine. Ayan. Tapos, lagi akong nanonood. Doon ako naloka-loka sa kanonood ng mga Korean novela. No? Nung buhay pa si Pastor, hindi ako nanonood niyan. No? Pero dahil gusto ko talaga, alam niyo yung mag-occupy yung mind ko, na maging busy ako, na huwag akong malungkot, ayan. Dinaan ko sa iba yung paglilibang ko. Pero alam niyo po ba, sa karanasan ko, at the end of the day pa din, iiyak pa rin ako. Andun pa din yung malalim na lungkot. Lagi sasabihin sa akin ng Panginoon, sa akin ka pumunta. Sa akin ka kumuha ng kagalakan, sa akin ka manalangin. Kaya, ginagawa ko pa rin naman yung mga ganong paglilibang, pero mas nilawakan ko ang paglilingkod kay Lord. Mas naghanap ako ng ministry. Mas tinagalan ko yung panalangin kay Lord. Kahit ayaw ko, kahit tinatamad ako. Minsan natawa yung isa sa mga nanay, no? Nung mesa na share ko sa kanya, ano ba yan? Tinatamad ako mag-home Bible study. Nagulat sila, Pastora, tinatamad ka talaga? Oo, kasi honestly, tinatamad naman talaga ako mag-home Bible study. Ang init-init ng panahon. Tinatamad ako mag-pray. Sabi ko nga kay Jehan minsan, Jehan, intercession ko na, tinatamad akong mag-intercede, umay na ako. Pero bakit gagawin ko pa rin? Kasi yun pa rin yung pinaka-safest way. Kasi kapag hindi ko gagawin ng mga yon, mas malalayo ako sa Panginoon.
Uuwi at uuwi pa rin ako ng bahay ng Panginoon. Sige, sumukan mo maglakwatsa, lumayo sa bahay mo, sa church mo. Darating at darating ang araw, uuwi at uuwi ka pa rin. Pero pag uwi mo, ano nang kalagayan mo? Mas malala na. Nagets niyo po ba? Kaya magpatuloy lang po tayo sa Panginoon. Kasi gaano man ikaw katamad ka umay, yung presence pa rin ng Lord ang magsasalba sa iyo. Tama ba? Huwag nating gawing excuse yung ating panghihina para lumayo sa Panginoon. Pangalawang aplikasyon po natin, 1, 2, 3. Iyan. Sabi po ng verse, ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo, nanlalamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Nung kabataan ko pa po, may usong salita noon sa amin, yung tinatawag na spiritual pride. Maraming mga Kristiyano kapag tumatanda na, kasama ako dyan, pag tumatanda na po tayong Kristiyano, nagkakaroon na tayo ng spiritual pride. Ayaw na nating magpakorek. Ayaw na natin may magsasabi sa atin ng mali natin. Ayaw na natin may magpapayo sa atin. Na-offend na tayo. Sabihin, mas matanda na ako sa iyong Kristiyano, mas marami na ako sa iyong alam. Kaya nga, ang number one problem ng mga leaders sa church, yan, spiritual pride. Amen ba? Totoo yan, no? Lalo na kapag lagi kayo nakatayo sa harap, kagaya nito, kaya nakaka-nervous po yung tumayo rito sa pulpit, no? Kasi kayo yung lagi nakikita ng mga tao. Ang isang problema po ng laging nasa harap, tumatayo sa harap ninyo, yung nagkakaroon ng spiritual pride. Kaya ako, ayoko talagang tumatayo dito eh. Talagang dangerous po yan sa mga leader na matagal na even sa mga pastors. Nagturo po ako sa Bible School ng 20 years, lahat ng mga pastor na na-encounter ko, yan din ang problema, spiritual pride. Kaya proud na proud po ako kay Pastor Joe. Si Pastor Joe na naman. Napaka-bless ko talaga kay Pastor Joe kasi ibang-iba yung asawa ko sa mga pastor na nakilala ko. Kasi talagang tendency spiritual pride talaga eh. Ayaw nang magpapakorek ng mga pagkakamali. Para maiwasan po natin yung ganito, magkaroon po tayo ng regular self-evaluation. Lagi po nating iisipin, lalo na po bago po matulog sa gabi, ano ba yung nangyari sa akin ngayon? Ano ba yung mga naging pagkukulang ko sa Panginoon? Kinakailangan po natin mag-humble down palagi kay Lord. Ako nasasaktan po ako pag nire-rebuke ako ng anak ko. Yan si Jehan. Si Jehan lagi taga-rebuke ko eh. Lagi ako nire-rebuke. Minsan umiiyak ako, ang sakit kasi eh. Parang hindi matanggap ng pride ko na, nanay ako, nire-rebuke ako ng anak ko. Pastora ako, nire-rebuke ako ng anak ko. Pero kapag iniisip ko, ini-evaluate ko yung sarili ko, may point naman talaga siya. Iiyak ako, masasaktan ako, ma-humble down ako, pero marirevive ako. Kaya lagi po nating tandaan, kinakailangan po natin lagi ang payo ng Panginoon, ang payo ng iba. Pangatlo, huling-huli po, basa, 1, 2, 3. Renewal of the vow. Sabi po ng verse, pahayag, verse 5, 1, 2, 3, alalahanin mo, ay iba pala yung nakalagay dyan. Sabi po sa akin, alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikdan ang iyong masasamang gawa, at gawin mong muli ang mga ginawa mo noong una. Gawin mo uli. Kinumpir ng Panginoong Hesus yung relationship natin sa Kanya sa maraming bagay. Di ba sabi ng Panginoon, kayo ay kaibigan ko. So, kinumpare ng Lord, magkaibigan tayo sa Panginoon. Kayo ay anak ko. Kinumpare ng Lord yung relationship ng tatay sa anak. Kaibigan sa kaibigan. Sabi ng Lord, kayo ang best friend ko. Ayan, kinumpare tayo ng maraming bagay ng Panginoon. Ako ang hari ninyo. So, yung level ng comparison ng Panginoon sa relationship natin, pataas ng pataas. Mula sa hari, sa pagiging kaibigan, sa pagiging ama. Pero pansinin po natin, meron po siyang isang magandang comparison din na mas malalim yung dating. Kinumpare tayo ng Lord na tayo yung asawang babae. Siya yung ating groom. Diba? Kinumpare po tayo ng relationship ng isang mag-asawa. Bakit po? Kasi nung pinag-aralan ko, bakit nga ba sa mag-asawa? Kasi nga, diba, pagbabago kayong mag-asawa, in love talaga kayo sa isa't isa eh. Yung mag-boyfriend, girlfriend pa lang, talagang grabe in love. Merong stage ng honeymoon stage, may stage siya talagang lahat parang bed of roses. Siya lang yung mundo mo talaga. Pero anong pansin nyo? Habang tumatanda yung mag-asawa, dati,
magkasama sila dati pag naglalakad sa kalye, ang lalaki ang nasa tabi ng daan. Nung tumanda, yung babae na ang nasa tabi ng daan. Di ba? Dati, pinagluluto ka, pinagsisilbihan ka ng asawa mo, ngayon sabi, meron dyan sa rep, kumuha ka na lang. Aaminin natin yan, sa relationship ng mag-asawa, pag tumatanda, mas nababago yung pagmamahal. Kaya anong ginagawa natin? Meron tayong tinatawag na renewal of the vow. Di ba, every 25 years, silver wedding anniversary, yung iba nagpapakasal uli. Every 50 years, golden anniversary, nagpapakasal uli. At yung ibang mga mag-asawa, kagaya po namin ni Pastor Joe, taon-taon, nagre-renewal of the vow kami tuwing anniversary namin. Umakit po kami sa Prayer Mountain, nagre-renew kasi aminin natin, manlalamig at manlalamig talaga yung relationship natin sa isa't isa. At sa Panginoon, kailangan din po natin ng renewal of the vow. Kaya nga importante po lahat sa atin kahit busy po tayo, kapag nararamdaman na po natin nanlalamig tayo sa Panginoon, umay na tayo sa ating prayer, tinatamad tayo magsimba, babantayan mo na yung sarili mo, naku, paayos tubig na ako. Bago pa ako maging yelo, renew ko na yung vow ko kay Lord. No? Magkaroon tayo ng time na titigil tayo sa lahat. Pwedeng holiday or birthday or akyat kayo sa bundok, mag-prayer mountain kayo, mag-unwind kayo, spiritual unwinding. No, yung kayo lang, walang ibang mga kasama. Mag-set kayo ng oras sa sarili ninyo na, Lord, nire-renew ko yung sarili commitment sa'yo. Ibalik niyo po yung unang pag-ibig ko sa'yo. Maganda po yun na magkaroon po tayo lagi ng renewal of the vow. Importante po kasi yun. At kaya nga malalaman po natin yun, araw-araw, test niyo yung sarili niyo. Pag kayo tinamad ng mag-pray, kapag kayo, ang naging dahilan nyo na hindi na kayo attend ng church, yung mga sinabi ko kanina sa umpisa, nako, paayos tubig na po ikaw. Kaya bago po maging yelo, ayan, di ba? Renewal of the vow na po. Ayan, tingnan po natin, gusto ko po sa inyo ipakilala ayan, kilala niyo yan? Sino yan? Si Sylvester Stallone. Ayan, tama ba yan? Sumikat po siya sa pelikulang Rocky. Tama ba? Siya si Rocky Balboa. Nung kami po ay bata-bata pa ni Pastor Joe, isa yan sa paborito naming artista. Ako, ang unang-unang paborito kong action star noon, si Arnold Schwarzenegger, no? Tas yan din. Ito pong si Sylvester Stallone, ayan na siya ngayon, matanda na, no? Siya po ay laking simbahan. Hindi po Christian church, no? Laki siyang simbahan, mula batang nagbinata siya. Tapos po, nung siya po ay nagbinata, na-discover siya sa artista, sa pagiging artista. Tapos sumikat yung kanyang Rocky, di ba? Nagkaroon po yan ng siguro 4 na sequel ng tuloy-tuloy, na talagang nag-hit, no? Yumaman siya. Sabi niya, in-interview po siya ng 700 Club, no? Napanood ko po. Sabi niya, nung siya po ay umalis ng simbahan, although hindi pa personal niyang kilala si Lord, at siya ay sumikat sa pagiging artista, sandamakmak na pagsubok ang naranasan niya na tukso sa kanyang family, halos nagkawatak-watak sila. Dami siyang naharap ng mga pagsubok. At hindi niya sinabi kung paano niya na-encounter si Lord. Basta ang sabi niya, dumating na lang daw siya sa punto na na-realize niyang kailangan niyang bumalik sa church. Tapos sa pagbabalik niya po sa church, nagkaroon siya ng spiritual renewal, mas nakilala niya raw ng personal si Jesus. Nagkaroon siya ng intimate relationship kay Lord at nangako siya na magre-renewal of the vow siya kay Lord. Pagkatapos, yun daw pong inspirasyon niya, nalikha niya yung huling-huling part ng Rocky. Year 2006. Yung pelikulang yung medyo hindi daw nag-hit. Pero sabi niya, yung original screenplay daw po nun, yung script niya, siya yung gumawa, kinumpare niya daw yon sa life niya bilang Christian. To sum it all, ito yung na-realize niya po nung siya ay nagbalik sa Panginoon. Basahin po natin yung sinabi niya. Ayan. Basahin po natin lahat. 1, 2, 3.
Yan po yung na-realize niya sa kanyang sarili. Sabi niya, hindi mo kayang mag-isa talaga. Kailangan mo ng someone. Kahit gaano kakagaling at kasikat, kailangan mo ng someone. At ang maganda, sabi niya gano'n, hindi mo rin kayang i-train ang sarili mo. Sabi niya, gano'n din daw sa Christianity. Sabi niya, ang church daw is the gym of the soul. Kinumpare niya yung pelikulang Rocky. Sabi niya, yun daw yung story ng buhay niya na ikaw, bilang atleta, bilang boxer, kailangan mo lagi ng training sa gym. Pagpawisan ka, lahat klase ng training. Ganon din daw ang Kristiyano. Ang church daw ang kanyang gym of the soul. Bakit? Kasi the more na ikaw ay nasa church, mas natitrain ang iyong kaluluwa. At mararamdam mo na habang tumatanda tayo sa Panginoon, hanggang sa tayo ay kunin ng Panginoon, manlamig man tayo, ibabalik at ibabalik tayo ng Lord kasi hindi tayo tumitigil ng training sa gym of the soul natin, yung ating church. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitin po natin yung Thank you, Lord Jesus. Sa isang Kristiyano, wala tayong tinatawag na retirement. Lahat po tayo, hindi tayo dapat nag-retire sa Panginoon. Amen po ba? Hanggang tayo, ay maganda yung nabasa ko po sa Facebook, sa quotation. Gustong-gusto ko yung sabi niyang ganon, pupurihin at sasambahin kita, Lord, hanggang sa huling hininga ng buhay ko. Yun sana yung maging natin sa Panginoon. Hanggang sa huling hininga ng buhay ko, hanggang sa tumanda ako, sa edad, sa pananampalataya, hindi titigil ang pagsamba ko sa iyo. Praise you, Lord Jesus.